Sinabihan ni Minghi ang lahat na natanggap niya ang plano ni Luo Lin, at sinabi niya na makakalabas sila kung magtutulungan sila. Kinumpirma ni Lu Chen ang pagiging totoo ng sinabi ni Minghi. Sinabi ni Minghi na dapat silang magtipon ng maraming itlog bago pa may lumabas mula sa hamog. Agad na tinanong ni Li Jin nang may galit kung ano ang silbi ng pagkuha ng itlog sa kanilang sitwasyon. Isang babaeng estudyante ang nagdagdag na walang silbi ang dagdag na puntos kung hindi rin sila makakaligtas. Ipinaliwanag ni Minghi na ang mga itlog ay gagamitin bilang pain upang makaakit ng isang partikular na nilalang, ang tanging paraan upang mailabas silang lahat. Detalyado niyang inilatag ang kanyang plano. Sumang-ayon si Professor Zong sa plano ni Minghi, at sinabi niyang ito ang kanilang tanging paraan upang mabuhay. Bagamat natatakot, sinabi niya na hindi sila maaaring sumuko ng ganoon lang. Lahat ay nakaramdam ng pag-asa sa kabila ng kanilang mapanglo na sitwasyon. Pagkatapos, inutusan niya ang team na maghiwa-hiwalay. Inatasan niya sina Lu Chen at Professor Zong na tipunin ang mga estudyanteng nasa loob ng hamog at dalhin sila sa hangganan ng camping grounds. Pagkatapos, sinabi niya kay Li Jin na sumama kay Fang Nianrong upang maghanap ng mga demonic eggs dahil siya ang may pinanakakaalam tungkol sa distribusyon ng mga pugad ng demonyo. Binigyang diin ni Minghi na mas marami silang itlog na makukuha, mas mataas ang tsansa nilang makaakit ng dambuhalang centipede. Tinanong ni Professor Zong si Minghi tungkol sa kanyang gagawin. Sinabi ni Minghi na siya ang bahala sa mga nilalang na nagtatago sa gitna ng hamog. Biglang laminga si Liang Dong at nakiusap kay Minghi na huwag takutin ang mga tao dahil nanginginig na sila sa takot. Sumang-ayon si Fang Nianrong sa mga sinabi ni Minghi. Naalala niya na noong sumakay siya ng tren papunta sa paaralan, huminto ito sa hangganan ng hamog, at nang may makita silang halimaw, may agad na namatay. Binalaan ni Fang Nianrong ang lahat na mag-ingat sa lahat ng oras, at tumakbo agad kung may makikita silang kakaiba sa hamog. Sumang-ayon ang lahat at naging seryoso. Si Lu Chen at Professor Zong ay nagsimulang maghanap ng mga estudyante. Tumakbo sila sa mga lugar na hindi pa nila nalilibot, umaasang makakita ng mga nawawalang estudyante. Samantala si Fang Nianrong at si Li Jin naman ay nanguna sa isang grupo ng mga estudyante sa paghahanap ng mga demonic eggs. Nananatili sila sa isang grupo upang mabawasan ang tsansa nilang mawala. Itinuro ni Li Jin ang mga lugar na mas malamang na may mga itlog ng demonyo. Lahat ay nakatuon sa kani-kanilang gawain. Si Minghi naman ay tumatakbo sa gitna ng hamog, mukhang nakatuon ang isipan na parang humaharap sa isang makapangyarihang kalaban. Sinabi ni Luo Lin na binuksan niya ang mga communication channel. Humingi siya ng tugon mula sa lahat ng combat units. Squad Instructors Zhu Qi, Xing He, Miao Lan, Jing Xing, Fang Xin, Guo Min, at Dragon Tooth Minghi ay naghihintay sa utos. Dumulas si Minghi pababa sa isang burol habang tumutugon kay Luo Lin. Si Squad Instructor Miaolan ay tumatalon sa isang sanga ng puno nang marinig niya ang tugon ni Minghi. Tumigil siya sandali at nag-isip kung bakit pamilyar ang pangalang Minghi. Naalala niya na noong umaga, isang estudyante na nagngangalang Minghi ang nakatapos ng pagtakbo ng hindi man lang pinagpawisan. Samantala, pinayagan si Luo Lin na gamitin ang Mutant Distribution Map. Ininform niya ang mga combat units na mag-uulat siya ng mga aktibidad ng mutant sa loob ng 3 kilometro radius sa loob ng hamog. Nang binuksan niya ang Mutant Distribution Map, nagulat siya nang makita na walang anumang senyales ng mutant sa hamog. Nararamdaman ni Minghi na may mali at tinanong si Luo Lin kung anong nangyari. Bigla, sa mapa, lumitaw ang mga dilaw na tuldok na nagmamarka ng mga Mistborn mutants sa Lower Valley, Upper Stream, at sa Peak. Nalito si Luo Lin. Sigurado siyang walang signal sa loob ng 3 kilometro radius kanina, at tiyak niyang walang nilalang na kayang gumalaw ng ganoon kabilis. Tinanong ni Minghi kung saan nagmula ang mga Mistborn mutants. Sinabi ni Luo Lin kay Minghi na wala silang pinagmulan at parang lumitaw na lang mula sa wala. Nag-alala siya sa nakita niya sa mapa. Agad niyang inutusan si Fang Qi na ipagpatuloy ang posisyon, at ininform siya na may isang malaking calamity beast malapit sa kanya. Pagkatapos, iniutos ni Luo Lin kay Fang Qi na umalis na sa lugar. Habang tumatakbo si Fang Qi, napansin niya ang isang malaking spider na nilalang sa tabi niya. Kagat-kagat niya ang ngipin niya at tumingin pabalik,
nang makita niyang ang spider ay may katawan na parang isang human skull. Agad niyang inihagis ang mga shuriken patungo sa malaking spider calamity beast. Ang mga shuriken ay matalim habang papalapit sa spider, ngunit sa pagkabigo ni Fang Qin, madali itong na-block ng spider gamit lang ang mga paa nito. Napagtanto ni Fang Qin na walang silbi ang makipaglaban sa spider calamity beast mag-isa. Binuksan ng spider ang bibig nito, at mabilis na tumalon patungo kay Fang Qin. Agad na tumalon si Fang Qin, at sinabi kay Luolin na tama ang pagsusuri nito, ang mga Mistborn mutants ay lumitaw mula sa wala. Habang tumatakbo, nag-isip siya na maaaring may isang uri ng portal na nakatago sa loob ng hamog. Iniutos ni Luolin kay Fang Qin na patuloy na tumakbo sa paligid ng kagubatan, at sinabi niyang tinawagan na niya si Zuchi para sa backup. Ang pangalan ng mutant na humahabol sa kanya ay nakalista bilang Spider Formation, isang Lord Rank Calamity Beast. Alam ni Fang Qin na ang spider ay higit pa sa kanyang kakayahan. Muling iniutos ni Luolin na magpatuloy si Fang Qin sa pagtakbo sa paligid ng kagubatan pagkatapos matanto na tumakbo ito sa maling direksyon. Malungkot na nagpaalam si Fang Qin sa lahat ng mga combat unit. Si Luolin ay pinagpapawisan ng malamig habang tinatawag ang pangalan ni Fang Qin. Tinutok niya ang mata sa mapa habang ang malaking pulang bilog ay papalapit sa asul na bilog hanggang sa nawala ang asul na bilog. Ang mga luha ni Luolin ay tumulo sa mapa habang siya ay umiiyak at nagluluksa para kay Fang Qin. Nanginginig siya habang pilit na pinipigilan ang kanyang kalungkutan. Pinilit niyang muling pakalmayan ang kanyang sarili, at ipinaalam sa combat unit na si Instructor Fang Qin ay pinangunahan ang Calamity Beast palayo, at natupad niya ang kanyang tungkulin. Iniutos niyang agad na magtungo ang lahat ng mga unit sa minarkahang lokasyon, at simulan ang pagmamasid sa mga aktibidad sa hamog. Inutusan niya ang lahat na kung may makita silang mutants na papalapit, dapat agad silang magtulungan at huwag hayaang may makaligtas. Samantala, sa valley area, si Ming-Hi ay nakaupo sa isang bato, malalim sa pag-iisip. Ang kasalukuyang pagkaunawa niya sa mga Mistborn beasts ay limitado. Nakita na nila ang mga Calamity Beasts na kayang magpanggap bilang mga kababaihan ng sibilyan, isang Calamity Beast na kayang gayahin ang sigaw ng tulong ng tao, at ang Spider Formation na Lord Rank Beast. Naniniwala siya na ang kanyang instructor na si Fang Qin ay nag-sacrifice upang ilayo ang ganoong kalakas na Calamity Beast mula sa lugar. Ang mga Calamity Beasts ay ipinanganak para sa tanging layunin ng pagpatay, ang pinaka-nakakatakot na katangian nila ay ang kakayahan nilang mag-isip. Iniisip ni Ming-Hi na nagsisimula ng matuto ang mga Calamity Beasts mula sa kanilang mga karanasan. Napatigil si Ming-Hi sa kanyang pag-iisip nang tawagin siya ni Luolin at ipaalam sa kanya na isang mutated beast ang papalapit mula sa kanlurang bahagi. Nakita ni Ming-Hi ang isang anyo sa pamamagitan ng hamog, kaya't naghintay siya hanggang sa isang mutated scorpion flies ang lumitaw sa harap niya. Sinabi ni Ming-Hi na hindi ito nakakatakot dahil ito ay isang servant rank lang sa mapa. Nakita ni Luolin ang maraming red dots na lumitaw sa paligid ng lokasyon ni Ming-Hi, kaya't agad siyang nag-abiso na ang mga mutated scorpion flies ay nagsimulang magparami at nagkalat sa buong paligid, at may mga nasa likuran ni Ming-Hi. Naguluhan si Ming-Hi dahil sigurado siyang walang bagay sa likod niya nang tiningnan ito, ngunit nang lumingon siya, nakita niya ang maraming mutated scorpions na naghahanda para umatake. Napangiti si Ming-Hi matapos siyang malusab ng isang grupo ng mga servant-rank mutated scorpion flies. Pinagpaputol ni Ming-Hi ang mga mutated scorpion flies gamit ang kanyang kamao. Inisip ni Ming-Hi na kahit ilan pa ang dumating, kayang-kaya niyang patayin ang mga ito. Isa-isang pinatay ni Ming-Hi ang mga mutated scorpion flies, at pagkatapos pumatay ng isang grupo, isang bagong grupo na naman ang sumulpat at umatake. Hindi tumigil si Ming-Hi sa pagpapabagsak sa kanila. Ang mabilis niyang kamao ay nagpatamba sa bawat mutated scorpion flies na lumapit. Pagkatapos ay ginamit niya ang Swift Shadow Fist upang masira ang pagsama-sama ng mga mutated scorpion flies. Tumili ang mga mutated scorpion flies, at agad na hinabol si Ming-Hi. Lumingon siya, ikinumpas ang kaliwang kamay, at tinamaan ang lupa ng buong lakas. Ang mga sand blades ay sumabog patungo sa mga mutated scorpion flies, tumagos sa mga ito at nagwasak ng mga buhay nila. Nang huminto ang pagputok ng sand blades, tumayo si Ming-Hi,
nakita niyang nagsisimulang magtipon muli ang maraming mutated scorpion flies. Naisip niya kung nakapagtuklas ba siya ng pugad. Sinabi ni Luolin kay Minghi na hindi niya kayang patayin ang bawat mutated scorpion fly. Tinanong ni Minghi kung ano ang dapat niyang gawin dahil iniisip niyang hindi siya makakatakas dahil parang kayang amuyin ng mga mutated scorpion flies ang amoy sa kanyang katawan. Patuloy siyang hinahabol ng mga mutated scorpion flies at patuloy ang pagdami ng mga ito. Sinabi ni Luolin kay Minghi na pinagmamasdan niya kung paano lumilitaw ang mga mutated scorpion flies, at napansin niyang nagmumula ito sa isang tiyak na lugar. Ipinaalam niya kay Minghi na galing sila sa timog at may hinala siya na may isang insekto din sa lugar na iyon. Nasa lokasyon na ni Minghi ang isang dosenang mutated scorpion flies. Nag-isip siya kung may daan-daang insekto ba sa pugad. Sinabi ni Luolin na wala, at ang nakikita lang sa mutant distribution map ay ilang dosina. Inilarawan niya ito bilang isang insect factory kung saan patuloy na pinaproduce ang mga scorpion flies. Habang pinapatay ni Minghi ang mga mutated scorpion flies malapit sa kanyang lokasyon, ang insect factory ay nagproduce ng panibagong batch. Hindi makapaniwala si Minghi sa bilis ng produksyon. Patuloy siyang pumatay ng mutated scorpion flies, ngunit dumarami pa ang mga lumalapit sa kanya. Kung hindi siya nandoon, magiging isang usapin na lang ng oras bago mapuno ng mga mutated scorpion flies ang buong valley. Kung mabuo ang isang army ng calamity flies, tiyak na mamamatay ang lahat at ang kanilang mga katawan ay kakainin at wawasakin. Inamin ni Minghi na minamaliit niya ang mga mutated scorpion flies. Ngayon, naiintindihan niyang hindi sila kasing simple ng kanilang itsura at walang kinalaman ang kanilang rank kung marami naman sila. Ang likuran ng valley ay ang kanilang gathering point. Iniwan ni Luolin ang tungkuling magprotekta sa valley kay Minghi, at sinabi niyang kailangan niyang gabayan ang mga instructors na nahaharap sa kaparehong panganib. Tiniyak ni Minghi kay Luolin na kaya niyang protektahan ang valley. Nagpakita ng emosyon si Luolin, at sinabi na bagamat miyembro siya ng Dragon Tooth, isa pa rin siyang estudyante. Nagpasensya siya kay Minghi dahil binigyan siya ng mabigat na responsibilidad ngunit nakita niyang siya ay isang pambihirang tao. Nagpasalamat si Minghi kay Luolin at sa mga instructors sa pagstay nila para sa kanila. Matapos ipahayag ang kanyang pasasalamat, agad niyang pinagsusuntok ang mga mutated scorpion flies na hamarang sa kanyang landas. Pinagwawasak ni Minghi ang mga ito gamit ang sunod-sunod na mga pagsuntok. Pagkalipas ng ilang sandali, may lumitaw sa harap niya. Mukhang isang dimensional crack mula sa kanyang posisyon. Inisip ni Minghi na ito na siguro ang insect factory na binanggit ni Luolin. Nang lumapit siya, nakita niyang ito ay bilog at parang isang salamin. Isang grupo ng mga mutated scorpion flies ang lumabas mula dito, at agad siyang nilusob. Ginamit ni Minghi ang hangin, isang galaw na natutunan niya mula sa isang lumang kaklase. Humakbang siya pasulong, at naghahanda ng suntok gamit ang kanyang kanang kamao. Gamit ang wind fist, ang mga mutated scorpion flies ay nilamon ng hangin, ang iba ay nawasak at bumagsak sa lupa, habang ang iba ay pinutol ng hangin. Tahimik na naglakad si Minghi patungo sa kakaibang bilog na insect factory, habang ang mga bangkay ng mutated scorpion flies ay bumagsak mula sa itaas. Nang malapit na siya sa insect factory, umikot siya at pinag-aralan ito, nag-iisip kung ito ba ay isang daan patungo sa ibang dimensyon. Habang nakatutok ang kanyang pansin sa kakaibang insect factory, may mabilis na bagay na lumabas dito. Nang malapitan, nalaman niyang ito pala ay isang nag-iisang mutant scorpion fly. Lumipad ito sa likuran ni Minghi, at umatake, pero pinatay lang ito ni Minghi nang hindi tumitingin, patuloy na nakatutok sa pag-obserba ng insect factory. Naisip ni Minghi nang lumabas ang langaw mula sa portal na ito, na hindi ito isang insect factory kundi isang hindi kilalang portal na nagdadala ng mga calamity beasts sa mist. Inisip niyang ang mga halimaw na lumalabas sa mist ay malamang na ginagamit ang portal na nasa harapan niya. Lumapit pa si Minghi sa portal, nagtataka kung ano ang nasa kabilang bahagi ng wormhole. Ipinasok niya ang kamay niya sa portal, ngunit nagulat siya nang lunukan ito pati ang buong katawan niya. Nawala si Minghi mula sa valley. Lumitaw siya sa kabila ng hindi kilalang portal, at natagpuan ang sarili sa loob ng isang kuweba. Sa dulo ng kuweba, nakita niya ang isang maliwanag na orange na ilaw.
Nang lumabas siya ng kuweba, ang mga mata at bibig niya ay lumaki sa gulat habang tinitingnan ang paligid. Nagtaka siya habang pinagmamasdan ang mga lumulutang na bato na may mga sapot ng gagamba sa pagitan, ang mga marami na spider formation, na naninirahan sa mga bato, mga demon eggs na nakakalat, at ang lugar na punong-puno ng maliwanag na orange at dilaw na ilaw. Sa isang sulok ng paningin ni Minghi, isang spider formation ang sumigaw, nang ang isang dragon ay kinagat ang isang spider formation. Ang dragon ay may mga naglalagablab na mata at noo na dumaan sa kanyang gulugod. Pinanood ni Minghi ang dragon na lumilipad ng may kay-abangan sa isang maluwang na espasyo. Bigla, ang itsura ng dragon ay nagbago mula sa kay-abangan patungo sa takot, nang isang higanting lumilipad na nilalang ang lumipad sa ibabaw nito. Ang laki ng dragon ay katumbas lamang ng pangil ng higanting lumilipad na nilalang. Tumangala si Minghi, at isang berdeng bahagi ng particle ang nahulog mula sa balat ng higanting nilalang, at nahulog malapit sa kanya. Mula sa malayo, mukhang isang maliit na particle, pero nang mahulog, ito pala ay isang malaking masa ng berde. Mula sa lugar kung saan ito bumagsak, lumitaw ang mga mutated scorpion flies, at napansin si Minghi na nakatayo sa labas ng kuweba. Agad silang lumipad patungo sa kanya. Sa loob, ang goddess ay nagalit nang matanto niyang pumasok si Minghi sa lugar na iyon. Tinanong niya si Minghi kung paano siya napunta roon, ngunit si Minghi ay nakatayo lamang, puno ng mga tanong, ang mga mata ay malaki at hindi siya sumasagot. Nagsisigaw ang goddess sa kanya upang magising siya at ibalik siya sa realidad. Nang magising si Minghi, agad siyang pumasok sa kuweba, at tumakbo ng desperado patungo sa portal. Ang mga mutated scorpion flies ay humabol sa kanya. Pinaalalahanan siya ng goddess na umalis ng mabilis, at gagamitin niya ang kanyang mga kapangyarihan upang sirain ang wormhole. Habang si Minghi ay malapit na sanang dumaan sa portal, ginamit ng goddess ang kanyang Starlight Burst technique upang sirain ang wormhole. Samantala, sa ibang lugar, ang isang mutated calamity beast na may hitsurang medusa ay ginagamit ang mga tentacles nito upang kunin ang katawan ni Fang Qin. Inilapit nito ang katawan kay Fang Qin, at pinagsama ito. Ilang sandali lang, matagumpay na nakipag-isa ang mutated calamity beast kay Fang Qin. Dumadaloy pa ang dugo mula sa bibig nito habang dahan-dahan itong naglalakad palayo. Isang grupo ng mga nawawalang estudyante ang nagtataka kung saan sila pupunta. Isang lalaki sa grupo ang napansin ang isang anyo sa likod ng hamog. Nang lumapit ang anyo, natuwa ang lalaki nang makita ang kanyang instructor, si Fang Qin. Inisip ng grupo na sila ay maliligtas na matapos makatagpo ng maraming nakakatakot na monsters at tumakbo para makaligtas. Ang isang lalaki na may band-aid sa pisngi ay lumapit kay Instructor Fang Qin, at tinanong kung bakit tahimik ito. Ang bibig ni Fang Qin ay bumukas, at kumagat sa leeg ng lalaki. Sinubukan ng lalaki na hilahin si Fang Qin, ngunit ang kanyang pagsisikap ay walang saysay. Nang bitawan siya ni Fang Qin, damyugo ang sugat sa kanyang leeg, at ang lalaki ay bumagsak sa lupa, tinatangkang takpan ang sugat upang pigilan ang pagdurugo. Ang mga estudyante ay napagtanto na hindi ito ang kanilang instructor, at nagsisigawan sila para humingi ng tulong ngunit nahuli sila ng mga tentacles ni Fang Qin. Dalawang babaeng estudyante na hindi nahuli ay desperadong tumakbo palayo, ngunit nadapa ang blonde-haired na estudyante, at napinsala ang kanyang binti sa isang sanga. Tinulungan siya ng kanyang kasamahang kaklase, at nagsimulang maglakad palayo, nag-iiwan ng mga bakas ng dugo. Ang mga tentacles ay gumapang sa kanilang likuran, at mabilis na binalot sa dalawang estudyante. Hinayla sila ni Fang Qin patungo sa kanya, at nagbigay ng isang nakakatakot na ngiti. Ang may itim na buhok na estudyante ay may luha sa mga mata, hindi makagalaw o makapagsalita dahil ang kanyang bibig ay natakpan. Dahan-daang inabot ni Fang Qin ang mga estudyanteng nahuli nito. Kasabay nito, biglang naglaho si Fang Qin sa hamog. Sa kabilang banda, nagulat si Luo Lin nang makita ang signal ni Fang Qin sa mapa. Sinubukan niyang kontakan si Fang Qin, nakiusap na magbigay ng sagot at tinanong kung siya ba ay nasugatan, at sinabi niyang magpatuloy sa paggalaw upang makipagkita kay Minghi para humingi ng tulong. Ang kasamahan ni Luo Lin ay nagtanong kung may sira ba ang device dahil nakita nilang nawala ang signal ni Fang Qin kanina, na nangangahulugang wala na ang kanyang vital signs.
Nag-alinlangan siya kung si Fang Qin nga ba iyon. Sinabi ni Luo Lin sa kanya na bahagi parent si Fang Qin ng kanilang grupo, at hindi nila ito dapat iwan kung buhay pa siya. Nag-isip saglit si Luo Lin at sinabi na may mali, at base sa kanyang karanasan, mababa ang posibilidad ng pagkasira ng device. Isa lang ang naisip niyang paliwanag. Nang ma-realize ng kasamahan ni Luo Lin ang iniisip nito, sinabi niyang hindi ito dapat sa hamog. Sinabi ni Luo Lin na mas mabuti pang maging maingat at nais niyang sabihan si Minghi na mag-ingat. Ngunit sumigaw siya nang makita niyang nawala ang signal ni Minghi sa mapa. Naging malungkot ang kanyang mukha at iniisip nilang maaaring patay na si Minghi.